Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat. At narito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero tayo muna, muli mga kapatid, magpapagabay, magpapaturo, hihingi ng protection sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Siyempre sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magsiyo ko tayo. Yes Lord, Father God in heaven, muli ka namin pinasasalamatan, sinasamba ka namin Lord. Lord, salamat dahil pinagsama-sama mo na naman kami para makinig ng iyong mga salita. Lord, samahan mo po ulit kami, turuan mo po ulit kami, gabayan mo po ulit kami, lalong-lalo na po ako Lord, upang ang lahat ng iyong mga salita ay aming lubusang maintindihan Lord. At yung mga sasabihin ko ay puro salita mo lamang Lord. Lord, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus nang iyong mga salita ay mag-manifest sa aming mga buhay. Magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at ito rin ay ma-share namin sa aming mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat po at kiniklaim na naman namin ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil narito ka, kasama ka namin na makikinig, mag-aaral ng iyong salita. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin O Lord. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Good morning po muli sa inyong lahat. Bago po tayo mag-start mag-aaral ng salita ng Diyos, unahin ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi pong kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, nandito pa rin po tayo sa Book of Esther. Pero ngayon aking i-share ay dito na sa chapter 7. Mga kapatid, chapter 7 na yung aking i-share sa inyo. Kung natatandaan nyo kahapon, sinare ko sa inyo yung tungkol dun sa pinarangalan si Mordecai, di ba po? Na ang balak ni Haman, siya yung maparangalan, mapapurihan, sa kanya isuot yung damit ng hari, tapos sasakay siya sa sinasakyan ng hari at sisigaw. Ganito ang ginagawa ng hari, no? Ganito ang pagpaparangal ng hari sa yung mga gustong parangalan ng hari. Pero hindi nga ito nangyari kay Haman. Ito'y napunta at ginawa kay Mordecai na Hudyo, yung kanyang kinaiinisan, no? Dito siya galit na galit, pero itong naparangalan, kaya pahiyang-pahiya siya. Umuwi siya ng nakatalukbong at kwento nga niya ito sa asawa niya at sa kanyang mga kaibigan na yun nga ang nangyari. At sinabi pa nga ng kanyang mga kaibigan na nauunahan ka na, natatalo ka na ni Mordecai. Sabi ganyan, hindi mo na siya matatalo ngayon. Parang ganyan po ang kanyang sinabi. At dito nga sa aking i-share sa inyo dito sa chapter 7 ng Book of Esther, dito po ako dinala ng aking devotions sa chapter 7 verse 3 hanggang 7 din po. So, makinig po tayo. Basahin ko po ito sa inyo. Sabi po dito sa verse 3, Mahal na hari, kung kalugod-lugod po ako sa inyo, iligtas po ninyo ako at ang mga kalahi kong Hudyo. Yan ang kahilingan ko sa inyo dahil may gantimpalang ipinangako sa mga taong papatay sa amin. Kung ipinagbili po kami para maging alipin lang, magsasawalang kibo na lang ako dahil hindi iyon gaanong mahalaga para sa
para gambalain ko pa kayo. Ito ang mga kapatid, ang sinabi ni Esther sa hari dahil muli niyang inanyayahan ang hari at si Haman. No, kaya ito dumulog siya, tinanong nga sa kanya ulit ng hari, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo, dahil kahit kalahati ng aking kaharian ay pagkakaloob ko sa iyo. Sabi ng hari doon sa pangalawang kanilang pagkikita o pagsasalo-salo. At yun nga ang sabi dito, mga kapatid, ulitin ko, mahal na hari, kung kalugod-lugod po ako sa inyo, iligtas po ninyo ako at ang mga kalahi kong Hudyo. Yan ang kahilingan ko sa inyo dahil may gantimpalang ay pinangako sa mga taong papatay sa amin. Kung ipinagbili po kami para maging alipin lang, magsasawalang kibo na lang ako dahil hindi iyon gaanong mahalaga para gambalain ko po kayo. At verse 5, sinabi ni Haring Ahasuerus, sino ang nangahas na gumawa ng bagay na iyon at nasaan siya ngayon? Sumagot si Esther, ang kumakalaban po sa amin at ang kaaway namin ay ang masamang si Haman. Takot na takot si Haman. Habang nasa harap ng hari at ng reyna, galit na tumayo ang hari, iniwan niya ang kanyang iniinom at pumunta sa hardin ng palasyo. Naiwan si Haman na nagmamakaawa kay Reyna Esther dahil natitiyak niyang paparusahan siya ng hari. Mga kapatid, takot na takot itong si Haman kasi mapaparusahan siya. Alam niya ang mangyayari kaya nagmakaawa siya. Alam niyo pa ba ang nangyari? Pagbalik mula sa hardin ng hari, nakita niyang nakadapa si Haman na nagmamakaawa sa harap ng higaan ni Esther. Kaya sinabi ng hari, at gusto mo pang pagsamantalahan ang reyna sa loob ng palasyo ko? Sabi ganyan ng hari. Galit na galit to kasi nakita niya nakadapa dun sa hinihigaan ng reyna. Itong si Haman nagmamakaawa, takot na takot ito. At alam niyo po ba, at ituloy natin, nang masabi yun ng hari, dinakip ng mga naroon si Haman at tinalukbungan ng ulo nito. Sinabi ni Harbona, isa sa mga lingkod ng hari, nagpagawa po si Haman ng matulis na kahoy para tuhugin si Mordecai na nagligtas sa inyong buhay. Ang taas po ng kahoy ay 75 talampakan at malapit ito sa bahay ni Haman. Verse 10, kaya nagutos ang hari doon. Sabi ng hari, doon nyo siya tuhugin. At tinuhog nga nila si Haman doon sa ipinagawa niyang matulis na kahoy para kay Mordecai. At nawala ang galit ng hari. Lahat ng inisip ni Haman kay Mordecai sa kanya nangyari. At yung mga gusto niyang mangyari sa kanya na parangal napunta kay Mordecai, at yung gusto niyang mangyari kay Mordecai ay sa kanya naman napunta dahil sa masama niyang iniisip, planong iniisip. Kaya yun ang nangyari sa kanya. Dito mga kapatid, itinuturo din sa atin na huwag tayo mag-isip ng masama sa ating kapwa. Dahil baka lahat ng ating iniisip at plano sa atin mapunta. May Diyos na nakakakita ng lahat. May Diyos na nakakaalam ng ating puso, plano sa ating mga buhay. Kaya kung ang ibang tao ay nagpaplano ng hindi maganda sa atin, ipanalangin natin sila. Huwag natin silang gantihan. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Ipagkatiwala natin ito sa ating Diyos. At kung meron man tayong sama ng loob sa ibang tao, sabihin na natin, meron tayong galit. Huwag tayong mag-isip ng masama. Huwag tayong gumawa ng masama. Ipanalangin natin siya. Ipanalangin na maging maayos ang kanyang puso. Mawala yung planong hindi maganda. At i-bless siya ng ating Diyos. Dahil kung hindi karapat-dapat sa Kanya, ang
panalangin natin yan, sa atin mapupunta ang pagpapalang hinihiling natin para sa Kanya. May Diyos tayo mga kapatid, na nakatingin sa atin ngayon, na nagsasabing sundin natin ang Kanyang mga salita upang maging maayos, masaya, masagana, tagumpay at ligtas ang ating mga buhay. May Diyos mga kapatid. May Diyos tayong dapat lapitan, hingan ng tulong. May Diyos na mapagmahal, maawain, at mapagpatawad. Ano man ang mga nagawa natin, alam ko patatawarin tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad. Papakinggan niya tayo kung taos sa puso natin yung ating paghingi ng tawad, paghingi ng tulong, at magtitiwala tayo sa Kanya. Ipagkakaloob niya yun sa atin. Kung ano man yung ating pinapanalangin at kahilingan sa Kanya, magtiwala tayo sa Diyos. Panghawakan natin ang Kanyang mga pangako sa atin. Napakarami niyang pangako sa atin mga kapatid. Kahapon sinabi ko sa inyo, yung mga plano ng Diyos sa atin, at siya lang ang dapat natin unahin. At ang lahat ay pagkakaloob niya sa atin. Kung magtitiwala ka, hindi niya tayo iiwanan, hindi pababayaan. Dahil yan, ang pangako ng Diyos sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Panghawakan natin yan at panampalatayaan. Mabubuhay tayo ng maayos. Nakasama ang ating Diyos. Ulitin ko lang to. Huwag na tayo mag-isip ng masama. Nakagaya ni Mordecai na pinagpala, pinarangalan, at si Haman naman ang napahamak. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayon mga kapatid. Tinuturuan na naman tayo ng Diyos. Kinausap niya tayo na gumawa ng mabuti, mag-isip at magplano na ayon lamang sa Kanyang mga kagustuhan at pinag-uutos sa atin. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat. Alam ko mga kapatid, marami kayong natutunan. Marami rin ako natutunan mga kapatid. Sa buhay natin ito at i-share sa ibang tao. Tayong muli ay mananalangin mga kapatid. Samahan niyo po muli ako. Let us pray. Yes, O God, aming Ama na nasa langit, aming Diyos na banal, salamat. Salamat na naman dahil kinausap mo kami at tinuruan na gumawa ng kabutihan, ang isip ng tama, magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan sa amin at pagmamahal dahil ayaw mo kaming mapahamak. Ayaw mo kaming makagawa ng masama sa aming kapwa. Ayaw mo po kami magkasala sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat po. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa lahat. Salamat. I pray sa inyong tulong, awa at proteksyon. Makasunod po kami sa lahat ng iyong mga sinasabi upang ang lahat ng inyong plano at mga promise sa amin ay aming matanggap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Turuan mo po kami gabayan na maging mabuting tao, magkaroon ng tunay na takot sa iyo at sumunod ng tapat at totoo sa iyo, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. At sa lahat ng pagpapala na ipinagkakaloob mo sa lahat ng tao. At pag-iingat mo po sa amin, pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman, pagtupad mo ng aming mga kahilingan at panalangin sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kiniklaim ko yan, Lord. Nire-receive ko na ang pagpapala, yung mga aking panalangin, aming panalangin, ay natanggap na namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, dahil tagumpay namin ay sunod-sunod. Lord, thank you dahil may magandang mangyayari na naman sa aming buhay ngayong araw na to sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan. Sinasamba ka namin, O Diyos. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen.
Amen po mga kapatid, amen po. Narinig ng Diyos ang ating panalangin at tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Amen and amen. Salamat po muli sa inyo mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.